Kasal sa umaga, impyerno sa gabi. Ang puting bestido ni Sarah, binahira ng itim na langis mula sa basahang ibinato ng sarili niyang asawa sa harap ng biyenang humahalakhak. "Wala kang silbi kung hindi ka susunod," sigaw ni Kevin. Titiisin ba niya ang hagupit ng maling tradisyon o gagamitin ang huling patak ng luha ni Tiuruy Siengsik? Ang pagbangon ni Sarah ay magsisimula sa isang madugong pasya. Sino ang mananaig? Huwag kang umarting senyorita dito, Sarah. Tapos na ang drama sa simbahan, kaya linisin mo ang kalat sa labas kung ayaw mong matulog sa sahig. Isang marahas at malamig na tinig ang bumasag sa katahimikan ng kwarto. Nakaupo pa rin si Sarah sa gilid ng kama, dahan-dahang tinatanggal ang mga aspil sa kanyang belo. Sa kanyang isipan, naroon pa rin ang tamis ng sumpaan sa altar, ang init ng mga ngiti ng kanyang mga magulang, at ang pangarap ng isang masayang pamilya. Maingat niyang hinihimas ang singsing sa kanyang daliri, puno ng pag-asa at pagmamahal para sa lalaking pinili niyang makasama habang buhay. Ngunit sa isang iglap, ang mainit na hangin ng gabi ay napalitan ng nakapangingilabot na lamig. Isang maruming basahan na amoy krudo at langis ang malakas na tumama sa kanyang dibdib bago tuluyang nahulog at gumulong sa laylayan ng kanyang malinis at puting bestida. Napatigil ang paghinga ni Sarah. Ang malamig na metal ng kanyang singsing ay tila naging isang mabigat na posas na biglang sumakal sa kanyang mga kamay. Namamanhid ang kanyang mga daliri habang nakatingin sa itim na mantsa ng langis na dahan-dahang kumakalat sa maselang tela ng kanyang damit pangkasal. Tila may nakabarang matigas na bato sa kanyang lalamunan na pumipigil sa anumang salitang nais kumawala. Hindi siya makasigaw, walang luhang pumatak, tanging isang nakabibinging paninikip ng dibdib ang unti-unting dumudurog sa kanyang pagkatao. Ang mga pamilyar na haligi ng kwartong iyon ay biglang nag-anyong malamig na rehas ng isang kulungan. Ito ba ang habambuhay na ipinangako mo sa harap ng Diyos, Kevin? O ito ang simula ng aking kabaong? Dahan-dahan niyang inangat ang kanyang paningin. Ang lalaking nakatayo sa harap niya ay hindi ang mapagmahal at malambing na Kevin na nakilala niya. Nawala ang matatamis nitong ngiti. Ang mga mata nito ngayon ay puno ng pagmamataas at pandidiri. "What are you looking at? Bingi ka ba?" Mariing dugtong ni Kevin, ang boses ay walang bahid ng anumang awa. Tapos na ang paparty. Maraming hugasin sa kusina at kailangan pang ayusin ang mga silya sa labas. Huwag mong hintayin ang nanay pa ang gumawa niyan. Bago pa man makabawi si Sarah mula sa pagkabigla, bumukas ng tuluyan ang pinto ng kwarto. Pumasok si Nanay Konsolasyon, ang kanyang biyenan, na nakahalukip-kip at may mapanuyang ngiti sa mga labi. Ang mga mata ng matanda ay tila matutulis na patalim na sinusuri ang kabuuan ni Sarah, mula sa ginulong buhok hanggang sa nadungisang bestida. "Tama ang asawa mo, iha." Malumanay, ngunit puno ng kamandag, na sabi ni Nanay Konsolasyon. "Dito sa pamamahay ko, walang reyna. Ako ang nagpakahirap palakihin ang anak ko. Kaya kung gusto mong maging asawa niya, matuto kang magsilbi sa pamilyang ito. Hindi ka namin kinuha para palamutihan ng bahay." Mariing napakapit si Sarah sa gilid ng kama. Ang mga salitang yon ay tila asidong unti-unting sumusunog sa kanyang pagkatao. Nais niyang sumagot. Nais niyang sabihin na siya ay asawa at hindi isang alipin na nabili lang sa palengke. Ngunit ang bigat ng sitwasyon ay nagpaparalisa sa kanyang dila. Naririnig pa niya ang mahinang tugtog ng musika mula sa mga natitirang bisita sa labas ng bahay, nagdiriwang para sa kanilang pag-iisang dibdib habang siya ay inililibing ng buhay sa loob ng mismong silid tulugan nila. Pinilit ni Sarah na tumayo. Nanginginig ang mga tuhod. Yumuko siya at pinulot ang maruming basahan. Sa bawat pagdampi ng magaspang na tela sa kanyang palad, ramdam niya ang pagkapunit ng kanyang mga pangarap. Tahimik niyang pinunasan ang itim na langis sa kanyang puting damit. Isang walang silbing pagtatangka na ibalik ang kalinisan ng araw na yon.
Ang bawat hagod niya sa mantsa ay isang tahimik na pag-iyak ng isang pusong nalinlang. Bakit, Kevin? Nahihirapang bulong ni Sarah. Ang boses ay basag at puno ng sakit. Kakasabi mo lang kanina na aalagaan mo ako, na magiging magkatuwang tayo. Isang malamig na tawa ang pinakawalan ng kanyang asawa. Humakbang si Kevin palapit sa kanya, ngunit imbes na yakap ng pag-alo, isang matalim na tingin ang ipinukol nito. Grow up, Sarah. Alangan namang sabihin ko sa harap ng pari na kailangan ko ng taga-alaga para kay nanay at tagalinis ng talyer. Pamilya na tayo ngayon. The honeymoon phase is over before it even started. Napapikit si Sarah ng mariin. Ang mga salita ni Kevin ay tila mga pako na ibinabaon sa kanyang isipan. Ginamit lamang siya. Ang lahat ng panliligaw, ang mga pangako sa ilalim ng mga bituin, ang paghingi ng kamay sa kanyang mga magulang, lahat ay isang malaking palabas upang makakuha ng walang bayad na katulong para sa pamilya Mendoza. Tumalikod si Nanay Konsolasyon, tila nasiyahan sa nakitang pagkaamo ng kanyang bagong manugang. Bago tuluyang lumabas ng pinto, huminto ang matanda at muling nagsalita nang hindi lumilingon. Bilisan mo ang pagpapalit ng damit at ayaw kong makitang nakasimangot ka sa harap ng mga bisita natin. Baka isipin nilang pinagmamalupitan ka namin. Nang umalis ang matanda, naiwan silang dalawa ni Kevin sa loob ng silid. Inaasahan ni Sarah na baka, kahit kaunti, ay bawiin ng asawa ang mga sinabi nito. Baka sabihin nitong pagod lang ito. Ngunit walang pagbabago sa matigas na mukha ng lalaki. Lumapit si Kevin sa maliit na cabinet at nagsimulang magtanggal ng kanyang sapatos. Kinagat ni Sarah ang kanyang ibabang labi hanggang sa malasahan niya ang kaunting dugo. Kailangan niyang magpakatatag. Hindi siya maaaring magmukhang kaawa-awa. Dahan-dahan siyang naglakad patungo sa kanyang maleta upang kumuha ng simpleng damit pamalit. Ngunit bago pa man niya mabuksan ang zipper, naramdaman niya ang presensya ni Kevin sa kanyang likuran. At nga pala, malamig na utos ni Kevin, ang boses ay walang emosyon. Ilabas mo na rin yung wallet mo. Ibigay mo sa akin ang ATM mo at yung passbook ng savings mo. Nanigas ang buong katawan ni Sarah. Unti-unti siyang lumingon. Ang mga mata ay nanlalaki sa hindi makapaniwalang kahilingan. Ang mga naipon niyang iyon ay mula sa maraming taon ng pagpupuyat at pagpapakapagod sa trabaho bago pa man sila magkakilala. Ito ang kanyang natitirang seguridad. Bakit? Pera ko yun, Kevin. Pinaghihirapan ko yun bago pa tayo ikasal. Nanginginig ngunit may bakas ng pagtutol na sagot ni Sarah. Bumakas ang matinding inis sa mukha ng lalaki. Hinawakan ni Kevin ang braso ni Sarah ng mahigpit, sapat upang mag-iwan ng pulang marka sa maputing balat nito. Wala nang sayo o akin ngayon, Sarah. Mag-asawa na tayo. Mula ngayon, si nanay na ang hahawak ng lahat ng pera sa bahay na ito para sa mga gastusin. Ibibigay mo ba sa akin ng maayos o kailangan ko pang kaladkarin kita palabas para ipahiya sa mga tao? Naiwang nakatitig si Sarah sa madilim na kailaliman ng mga mata ng lalaking pinangakuan niya ng walang hanggan, habang ang lamig ng takot ay tuluyang bumalot sa kanyang kaluluwa. Bago pa man sumilip ang unang liwanag ng araw mula sa siwang ng bintana, naramdaman na ni Sarah ang magaspang na kamay na yumanig sa kanyang balikat. Hindi pa man nakababawi ang kanyang katawan mula sa iilang oras na pag-idlip sa matigas na sahig. Sa pilitan na siyang ibinalik sa malupit na realidad. Wala na siyang makitang bakas ni Kevin sa loob ng silid. Ang tanging sumalubong sa kanya ay ang madilim at malamig na pasilyo ng lumang bahay ng mga Mendoza at ang matalim na boses ng kanyang biyenan na umaalingaw-ngaw mula sa kusina. Nang makababa siya, isang bundok ng mga pinagkainan mula sa handaan kagabi ang bumungad sa kanyang paningin. Mga pinggan na natuyo na ang sebo, mga basong may tirang alak na umaalingasawang asim, at mga kalderong nangingitim sa uling.
Ang bawat tanawin ay tila mabigat na bato na idinadagdag sa kanyang balikat. Huwag kang tatanga-tanga dyan, Sarah. Akala mo ba ay may magsisilbi sa'yo rito? Bungad ni Nanay Konsolasyon habang komportableng nakaupo sa silyang yantok, humihigop ng mainit na kape. Bago mag-alas 6, dapat malinis na ang buong bakuran at hugasan mo lahat yan. Isunod mo ang mga maruruming damit ng asawa mo sa banyo. Wala tayong katulong kaya huwag kang mag-asal, prinsesa. Walang imik na lumapit si Sarah sa lababo. Dahan-dahan niyang inilublob ang kanyang mga kamay sa palangganang puno ng malamig na tubig at sabon. Bawat pagkuskos niya sa mga mantika ay sinasabayan ng matinding hapdi mula sa mga paltos na nagsisimula ng mabuo sa kanyang palad. Sa tuwing mararamdaman niya ang pananakit ng kanyang baywang, naiisip niya ang mga pangarap na binuo nila ni Kevin. Akala niya, ang pag-aasawa ay pagtutulungan. Akala niya, magkakaroon siya ng kakampi sa hirap ng buhay. Ngunit ngayon, malinaw sa kanya na siya ay ipinasok sa isang bitag nang matapos niya ang halos 3 oras na paghuhugas at pagwawalis. Basang-basa ng pawis ang kanyang likuran. Kumakalam ang kanyang sikmura. Lumapit siya sa hapagkainan, umaasang may itinira man lang sana para sa kanya. Ngunit ang nakita lamang niya ay isang maliit na platito na may malamig na kanin at kapiraso ng tuyo na halos buto na lamang. Napakagatlabi si Sarah. Nanginginig ang kanyang mga kamay habang kinukuha ang plato. Bago pa man siya makasubo, biglang lumapit si Nanay Konsolasyon at walang pasabing hinablot ang cellphone na nakapatong sa bulsa ng kanyang palda. Teka po, Nay. Bakit niyo po kinukuha ang telepono ko? Gulat na tanong ni Sarah. Pilit na inaabot ang kanyang gamit. Isang matalim na tingin ang ibinato ng matanda. At sino naman ang ite-text mo? Yung mga magulang mo? Magmumukmok ka at magsusumbong na pinagmamalupitan ka namin dito? Wala kang karapatang magkalat ng tsismis. May asawa ka na. Ang atensyon mo dapat ay nasa pamilya natin, hindi sa mga taong nasa labas ng bahay na ito. Kakausapin ko lang po sana si Papa. Baka kasi nag-aalala na. Sinabi ng hindi pwede. Matigas na putol ng kanyang biyenan. Ang boses ay puno ng awtoridad na hindi maaaring suwayin. Ganyan ang sakit ninyong mga kabataan ngayon. Konting hirap lang. Sumusuko agad. Kung gusto mong magtagal ang pagsasama ninyo ni Kevin, matuto kang sumunod sa patakaran ko. Babalik ko lang ito kapag nakita kong marunong ka ng rumespeto. Walang nagawa si Sarah kundi ang panoorin ang matanda habang inilalagay ang kanyang telepono sa loob ng isang nakakandadong cabinet sa sala. Parang pinuto lang natitirang hibla na nagdurugtong sa kanya sa mundo sa labas. Tuluyan na siyang ikinulong sa palasyo ng mga luha. Kinahapunan, matapos maghugas ng isa na namang tambak na plato at magkusot ng mabibigat na maong ni Kevin, nakahanap si Sarah ng sandaling pagkakataon upang makapag-isa sa loob ng maliit at madilim na banyo. Tiningnan niya ang kanyang sarili sa basag na salamin. Ang mga mata niyang dati ay kumikinang sa kaligayahan, ngayon ay namumugto at nanlalalim. Hinaplos niya ang kanyang braso kung saan nakamarka pa rin ang pasa mula sa mahigpit na pagkakahawak ni Kevin kagabi nang pilitin nitong kunin ang kanyang ATM at passbook. Ibinigay niya iyon sa takot na saktan siya nito, umaasang baka mapayapa ang sitwasyon. Pero ang kapalit ng kanyang pagsuko ay ang pagkaubos ng kanyang sarili. Isang tahimik na luha ang pumatak mula sa kanyang mga mata. Mabilis niya itong pinunasan gamit ang likod ng kanyang nanginginig na kamay. Bawal siyang umiyak. Sa bahay na ito, ang luha ay itinuturing na kahinaan, isang kasalanan na lalo lamang magbibigay ng dahilan upang siya ay saktan at kutyain. Nang makalabas siya ng banyo upang ipagpatuloy ang paglilinis sa sala, napansin niya ang bahagyang nakaawang na pinto ng kwarto ng kanyang biyenan. Galing sa loob, ay maririnig ang pabulong ngunit tensyonadong pag-uusap. Dahan-dahang humakbang si Sarah papalapit, hindi upang manilip,
kundi upang pulutin sana ang walis na naiwan malapit sa pinto. Ngunit ang mga sumunod na salitang narinig niya ay tuluyang nagpatigil sa pagtibok ng kanyang puso. Nay, kailangan ko na talaga ma-withdraw yung pera sa ATM na nakuha ko kay Sarah. Rinig niyang pakiusap ng boses ni Kevin. Ang tono nito ay balisa at nagmamadali, malayong malayo sa matapang nitong boses noong nakaraang gabi. Hinaan mo na ang boses mo at baka may makarinig sa'yo, saway ni Nanay Konsolasyon. Bukas na bukas, sasamahan kita sa bangko. Mabuti na lang at nakuha mo agad ang PIN code sa tangang babaeng yon. Magkano ba talaga ang utang mo roon sa sindikato sa sabungan? 200,000, Nay. Kung hindi ko mababayaran yon ngayong linggo, baka pati itong bahay natin, ipasubasta nila. Mabuti na lang talaga at may naipon yung babaeng yon. Sabi ko sa inyo hindi tayo lugi kung papakasalan ko siya. Mapapakinabangan na natin sa gawaing bahay, may pambayad pa ako sa utang. Kaya nga sinasabi ko sa'yo, itali mo ng maigi. Huwag mong hahayaang makapunta sa kanila. Pahirapan mo sa trabaho para laging pagod at hindi makapag-isip tumakas. Kapag nakuha na natin lahat ng laman ng bangko niya, saka na nating isipin kung anong gagawin sa kanya. Napakapit si Sarah sa malamig na pader. Pakiramdam niya ay biglang gumuho ang sementong kinatatayuan niya. Halos hindi siya makahinga sa tindi ng pagtataksil na nalaman. Ang kanyang asawa, ang lalaking inalayan niya ng kanyang kinabukasan, ay pinakasalan lamang siya upang gawing pambayad utang sa sugal at gawing alipin ng kanyang ina. Ang kanyang ipon na pinagpuyatan at pinagpawisan niya ng maraming taon upang sana'y maging pundasyon ng kanilang pamilya, ay nakatakdang waldasin bukas na bukas para sa bisyo ng lalaking dumurog sa kanya. Ang panginginig ng kanyang mga tuhod ay napalitan ng isang malamig at matalim na panghihilakbot. Bukas, kukunin na nila ang lahat sa kanya. At kung hindi siya kikilos, hindi lamang pera ang mawawala sa kanya, kundi pati ang sarili niyang buhay. Ang bawat pintig ng puso ni Sarah ay tila isang babala na nagpapaalala sa kanya na ang oras ay mabilis na nauubos. Nanatili siyang nakadikit sa malamig na pader. Pinipigilan ang bawat bugso ng kanyang hininga upang hindi marinig ng mga taong nasa loob ng silid ang mabilis na pagtibok ng kanyang dibdib. Ang bawat salitang binitawan ni na Kevin at Nanay Konsolasyon ay parang mga matatalim na bubog na dahan-dahang bumaon sa kanyang kaluluwa. Naramdaman niya ang panginginig ng kanyang mga tuhod, kaya dahan-dahan siyang umatras patungo sa kusina, pilit na ginagawang magaan ang bawat hakbang. Nang marinig niya ang pagpihit ng doorknob mula sa silid ng kanyang biyenan, mabilis niyang kinuha ang basahan at nagkunwaring abala sa pagpupunas ng lamesa. Ang kanyang mga mata ay nakatuon sa ibabaw ng kahoy, ngunit ang kanyang isipan ay lumilipad sa kaisipang mawawala na sa kanya ang lahat bukas. Lumabas si Kevin na may kaswal ng ngiti sa mga labi. Isang ngiti na dati ay nagpapabilis ng tibok ng puso ni Sarah sa tuwa. Ngunit ngayon ay nagdudulot na lamang ng matinding panghihilakbot. Lumapit ang lalaki sa kanya at ipinatong ang kamay sa kanyang balikat, isang kilos na tila pagpapakita ng pag-aaruga. Ngunit sa pakiramdam ni Sarah ay para siyang hinahawakan ng isang manduragit. Gabi na, Sarah. Bakit naglilinis ka pa rin? Malambing na tanong ni Kevin. Ang tono ng boses ay puno ng pagkukunwari. Magpahinga ka na muna. Alam mo namang ayaw kong napapagod ang asawa ko. Halos mabilaukan si Sarah sa sariling laway sa tindi ng pagkasuklam. Ang tamis ng boses ni Kevin ay tila laso na napilit na ipinapainom sa kanya. Hindi siya tumingin sa asawa. Nanatili ang kanyang paningin sa basahang hawak niya na tila doon lamang nakadepende ang kanyang buhay. Gusto ko lang pong matapos ito, Kevin, para maaga akong makapagsimula bukas. Sagot ni Sarah, pilit na pinapatatag ang kanyang boses kahit na ang bawat hibla ng kanyang katawan ay nanginginig sa galit.
Mabuting asawa ka talaga. Nakangising hirit ni Kevin bago hinalikan ang tuktok ng kanyang ulo. Ang halik na yon ay tila isang tatak ng pag-aari, isang paalala na siya ay kontrolado na ng pamilyang ito. Sige, mag-ayos ka na. May mahalaga tayong lalakarin bukas ng umaga pagkatapos ng almusal. Isang sorpresa para sa ating dalawa. Alam ni Sarah ang sorpresang tinutukoy nito, ang pag-ubos sa kanyang pinaghirapang savings. Pagkaalis ni Kevin, naiwan siyang mag-isa sa kusina habang ang katahimikan ng gabi ay nababasag lamang ng malayo at paos na tilaok ng manok. Pumasok si Sarah sa kanilang silid at tiningnan ang kanyang maliit na bag na nakatago sa ilalim ng kama. Sa loob niyon, nakasingit sa isang sikretong bulsa ang isang maliit na rosaryong kahoy na ibinigay ng kanyang ama noong araw ng kanyang pag-alis sa kanilang probinsya. Hinawakan niya ang bawat butil nito at sa sandaling iyon, tila naramdaman niya ang init ng palad ng kanyang magulang. Isang maliit na paalala na hindi siya nag-iisa, na mayroon pa siyang dignidad na dapat ipaglaban. Ang rosaryong yon ay hindi lamang simbolo ng pananampalataya, kundi ang huling piraso ng kanyang pagkatao na hindi pa nila nakukuha. Ngunit ang katahimikan ng kanyang pagmumuni-muni ay biglang naglaho nang marinig niya ang mabibigat na hakbang ni Nanay Konsolasyon na papalapit sa kanilang silid. Pumasok ang matanda nang hindi man lang kumatok. Bit-bit ang isang baso ng gatas. "O Sarah, uminom ka muna nito bago matulog." Wika ng matanda habang inilalapag ang baso sa maliit na lamesa sa tabi ng kama. "Kailangan mo ng lakas para bukas. Alam mo naman ang asawa mo, maraming plano para sa inyong dalawa." Tiningnan ni Sarah ang puting likido sa loob ng baso. Isang matinding kaba ang gumuhit sa kanyang dibdib. Bakit biglang naging mabuti ang kanyang biyenan? Mayroon ba silang inilagay sa gatas na ito upang masiguradong hindi siya makakapalag o makakaangal bukas? "Salamat po, Nay. Pero busog pa po ako." Magalang na tanggi ni Sarah. Biglang nagbago ang anyo ng mukha ni Nanay Konsolasyon. Ang kaninang mapanlinlang ng ngiti ay napalitan ng isang nanlilisik na tingin. "Ibinibigay ko na ang lahat ng luwag sa'yo, Sarah. Huwag mong tanggihan ang malasakit ng isang ina. Inumin mo yan." Nararamdaman ni Sarah ang tensyon sa pagitan nila. Alam niyang kapag hindi niya ito ininom, lalong maghihinala ang matanda na may alam siya sa kanilang balak. Dahan-dahan niyang kinuha ang baso. Ang lamig ng salamin ay tila dumadaloy hanggang sa kanyang mga ugat. Itinapat niya ang baso sa kanyang labi. Ngunit bago pa man makasipsip, isang malakas na sigaw ni Kevin mula sa labas ang narinig nila. "Nay, saan mo inilagay yung susi ng cabinet sa sala? Hindi ko makita." Sandaling naabala si Nanay Konsolasyon at tumingin sa pintuan. Sa bilis ng kidlat, ibinuhos ni Sarah ang gatas sa loob ng isang florera na may tuyong bulaklak sa tabi ng kama, bago mabilis na ibinalik ang baso sa kanyang labi at nagkunwaring lumulunok. Nang lumingon uli ang matanda, nakita nitong tuyo na ang baso. "Mabuti naman, magpahinga ka na." Nang makaalis ang biyenan, naupo si Sarah sa gilid ng kama. Ang kanyang puso ay tila isang tambol na nagwawala sa loob ng kanyang dibdib. Kailangan niyang kumilos. Hindi siya pwedeng maghintay hanggang bukas. Ngunit paano siya makakatakas kung ang lahat ng pinto ay nakakandado at ang kanyang telepono ay nasa kamay ng kaaway? Hinanap niya ang kanyang passbook at ATM sa loob ng kanyang bag upang ilipat ng tago. Ngunit laking gulat niya nang mapansing bukas na ang zipper nito. Kinabahan siya at hinalughog ang loob ng bag. Wala na doon ang kanyang mga dokumento. Sa gitna ng kanyang pagkataranta, muling pumasok si Kevin sa kwarto, dala ang kanyang passbook at ATM card na iwinawagayway sa hangin. Ang mukha nito ay puno ng tagumpay at isang nakapangingilabot na pagngisi. "Hinahanap mo ba ito, Sarah?" tanong ni Kevin habang dahan-dahang lumalapit sa kanya. "Huwag kang mag-alala. Ligtas na ito sa bulsa ko.
Pero may isang bagay pa akong kailangan mula sa'yo bago tayo matulog. Inilabas ni Kevin ang isang pirasong papel, isang blankong withdrawal slip na may pangalan na ni Sarah. Pirmahan mo ito ngayon din. Utos ni Kevin. Ang boses ay wala ng bakas ng paglalambing, kundi isang tuyot na pagbabanta. Pirmahan mo ito o sisiguraduhin kong bukas ng umaga, wala ka nang babalikan pang pamilya sa probinsya. Napatingin si Sarah sa blankong papel. Ang paningin niya ay nagdidilim sa tindi ng takot at galit. Ang bawat salita ni Kevin ay tila isang hatol ng kamatayan para sa kanyang kalayaan. Pirmahan mo na, Sarah. Huwag mo nang hintayin na mawalan ako ng pasensya at magawa ko ang mga bagay na pareho nating pagsisihan. Ang boses ni Kevin ay malamig pa sa simoy ng hangin sa madaling araw. Walang bakas ng pagmamahal na ipinangako nito noong sila ay ikakasal pa lamang. Ang bolpen na inilapag niya sa harap ni Sarah ay tila isang matalim na balisong na nakaturo sa leeg ng babae. Nanginginig ang mga daliri ni Sarah habang tinititigan ang blankong withdrawal slip. Ang bawat guhit ng tinta sa papel na yon ay tila mga patak ng kanyang sariling dugo na unti-unting hinihigop ng pamilyang Mendoza. Hindi makapagsalita si Sarah. Ang kanyang lalamunan ay tila sinakal ng 1,000 tinik. Sa kanyang isipan, naglalaro ang mukha ng kanyang ama na may sakit sa puso at ang kanyang ina na umaasa sa bawat balitang ipadadala niya mula sa Maynila. Alam ni Kevin ang kanyang kahinaan. Alam ng lalaking ito kung paano siya luluhod nang hindi gumagamit ng pisikal na dahas. Ang banta sa kanyang pamilya ay sapat na upang durugin ang anumang natitirang tapang sa kanyang dibdib. Bakit mo ito ginagawa sa akin, Kevin? Sa wakas ay naibulong ni Sarah. Ang boses ay halos hindi marinig dahil sa tindi ng paghikbi na pinipigilan niya sa kanyang dibdib. Minahal kita. Ibinigay ko ang lahat sa'yo. Isang tuyot na tawa ang sumagot sa kanya. Pag-ibig, Sarah, sa mundong ito, hindi nakakain ng pag-ibig. Ang kailangan natin ay pera para mabuhay ng maayos at bilang asawa ko, tungkulin mong tulungan ako sa mga obligasyon ko. Isipin mo na lang na ito ay puhunan para sa ating hinaharap. Pumasok si Nanay Konsolasyon sa kwarto. Bit-bit ang isang tumpok ng mga maruruming labada na tila sinadya niyang iharap sa manugang upang ipaalala dito ang kanyang bagong katayuan. Pirmahan mo na yan, iha. Huwag mo nang pahabain ang drama. Isipin mo ang dangal ng pamilya mo sa probinsya. Ayaw mo naman sigurong mabalitaan nila na ang anak nila ay isang suwail na asawa, hindi ba? Dito sa amin, ang asawa ay sumusunod, hindi nagtatanong. Sa tindi ng panghihina, dahan-dahang kinuha ni Sarah ang ballpen. Ang bawat kurba ng kanyang lagda sa papel ay tila isang piraso ng kanyang kaluluwa na kusang isinusuko sa mga demonyo. Matapos mapirmahan, mabilis na hinablot ni Kevin ang papel at tila isang kayamanan itong itinago sa kanyang bulsa. Kinabukasan, ang bahay ng mga Mendoza ay binalot ng isang mapanlinlang na kasayahan. May dumating na bisita, si Tia Deli, ang kapatid ni Nanay Konsolasyon, na kilala sa pagiging tsismosa at mapanghusga sa buong barangay. Habang nagluluto si Sarah sa kusina, naririnig niya ang malakas na tawanan sa sala. Deli, tikman mo itong luto ng manugang ko. Pagmamalaki ni Nanay Konsolasyon, ngunit ang tono ay puno ng panguuyam. Mabuti na lang at masipag itong si Sarah sa gawaing bahay. Kahit na medyo matigas ang ulo kung minsan, kailangan pang turuan ng leksyon para matuto kung sino ang dapat sundin. Ganyan talaga ang mga galing sa probinsya, Konsolasyon, sagot ni Chadeli habang hinihigop ang sabaw ng tinola. Kailangang masanay sa disiplina nating mga taga-Maynila. Pero balita ko, malaki ang naipon nito bago kayo ikinasal ni Kevin, ah? Swerte mo naman. Napahinto si Sarah sa paghiwa ng luya. Ang bawat salita ng mga matatanda ay tila mga latigo na humahagupit sa kanyang likuran.
Hindi lamang siya ginawang alipin, ginawa rin siyang paksang usapan at katatawanan ng mga taong dapat ay itinuturing siyang pamilya. Ang naganap ng sandaling lumabas si Sarah sa likod ng bahay upang magsampay ng mga damit. Nakita niya ang isang maliit na hibla ng puting lace na sumabit sa bakod, isang piraso mula sa kanyang damit pangkasal na nasira kagabi. Pinulot niya ito at marahang hinaplos. Ang hiblang iyon, na dati ay simbolo ng kanyang pinakamalayong pangarap, ay isa na ngayong basura sa putikan. Sa kabila ng dumi, itinago niya ito sa loob ng kanyang palad, isang munting paalala na sa ilalim ng lahat ng pait, siya pa rin ang Sarah na may sariling dangal. Nang matapos ang tanghalian, naramdaman ni Sarah ang isang kakaibang kutob. Mabilis siyang pumasok sa kanilang silid at tinungo ang maliit na kahon na nakatago sa pinakailalim ng kanyang maleta. Doon nakalagay ang tanging alaala ng kanyang yumaong ina, isang gintong kwintas na may pendant na krus. Ito ang kanyang huling sandata, ang kanyang huling pag-asa kung sakaling kailanganin niyang tumakas. Ngunit nang buksan niya ang kahon, tanging hangin na lamang ang sumalubong sa kanya. Bakante ang loob nito. Ang kadena ng ginto na dapat ay naroon ay naglaho na. Nataranta si Sarah. Hinalughog niya ang buong maleta, ang ilalim ng kama, at ang bawat sulok ng silid. Ngunit wala siyang nakita. Lumabas siya ng kwarto nang may luha sa mga mata at hinarap ang kanyang asawa na nooy nakaupo sa sala habang nagbibilang ng ilang piraso ng pera. "Kevin, nasaan ang kwintas ni Mama?" Nanginginig na tanong ni Sarah. "Yung gintong kwintas sa loob ng maleta ko, nasaan?" Hindi man lang tumingin si Kevin sa kanya. Ipinagpatuloy nito ang pagbibilang bago malamig na sumagot. "Ah, yun ba? Ipinansanla ko na kanina bago pumunta sa bangko. Mababa lang ang nakuha ko dahil hindi naman masyadong mabigat ang ginto. Pero pandagdag na rin yun sa pambayad ko sa utang." Napaupo si Sarah sa sahig. Ang kanyang mundo ay tila tuluyan ng nagdilim. Ang huling alaala ng kanyang ina ay ibinenta ng sarili niyang asawa nang walang pasabi. "Pati ba naman yun, Kevin? Huling alaala ko na yun kay Mama." Hikbi ni Sarah. Ang kanyang boses ay puno ng pait at kawalan ng pag-asa. Lumapit si Nanay Konsolasyon at tumayo sa harap niya. Ang mga kamay ay nasa baywang. "Huwag kang mag-eskandalo rito, Sarah. Isang pirasong bakal lang yun. Ang mahalaga, nakatulong ka sa asawa mo. At huwag mong isiping makukuha mo pa yun dahil ang resibo ng sanlaan ay nasa akin na. Kung gusto mong mabawi yun, magpakabait ka at sumunod sa lahat ng gusto namin." Sa sandaling yun, isang malakas na katok sa pinto ang bumasag sa tensyon. Pagbukas ng pinto, pumasok ang isang lalaking may malaking katawan at may mga tattoo sa braso. Ang maniningil ng utang mula sa sabungan. "Kevin Mendoza, alam kong nakuha mo na ang pera sa asawa mo. Huwag mo kaming paghintayin, kundi alam mo kung anong mangyayari sa bahay na ito." Sigaw ng lalaki. Napatingin si Sarah sa kanyang asawa at nakita niya ang matinding takot sa mga mata ni Kevin. Ngunit sa halip na protektahan siya, itinuro ni Kevin si Sarah. "Nandyan na ang pera. Sandali lang. At kung kulang pa yan, may asawa pa ako rito na pwedeng magtrabaho ng husto para mabayaran ng lahat." Ang mga salita ni Kevin ay tila isang huling pako na ibinaon sa puso ni Sarah. Hindi lamang siya ginawang alipin at ninakawan ng pera at alaala. Ngayon, ibinebenta na rin siya bilang kabayaran sa isang kasalanang hindi naman siya ang gumawa. "Huwag kang tumingin sa akin na parang ako pa ang may kasalanan, Sarah. Pasalamat ka at hindi ka kinuha ng mga lalaking iyon bilang kabayaran sa utang ko." Ang tinig ni Kevin ay puno ng puot. Tila ba ang asawa pa niya ang naglagay sa kanya sa ganoong kapahamakan. Pagkaalis ng mga maniningil ng utang, iniwan ni Kevin si Sarah na nanginginig sa takot sa sulok ng kusina. Ang bawat salita ng kanyang asawa ay tila mga hiwa ng patalim sa kanyang puso.
Imbes na proteksyon, ang natanggap niya ay pagtataksil. Imbes na pag-ibig, siya ay ginawang panakipbutas sa mga pagkakamali ng lalaking sinumpaan niyang sasamahan sa hirap at ginhawa. Dahan-dahang lumapit si Sarah sa lababo upang ipagpatuloy ang paghuhugas ng mga platong iniwan ng mga bisita ni Nanay Konsolasyon. Ang tubig na dumadaloy sa kanyang mga kamay ay kasing lamig ng kanyang pakiramdam. Ang kanyang mga luha ay tahimik na humahalo sa bula ng sabon. Hindi naglalabas ng anumang tunog dahil alam niyang ang bawat hikbi ay ituturing na pagrerebelde sa bahay na yon. Ang kanyang katawan ay pagod, ngunit ang kanyang kaluluwa ay mas lalong lupaypay. Isang malakas at sunod-sunod na katok sa pinto ang bumasag sa mabigat na katahimikan ng hapon. Narinig ni Sarah ang mabilis na hakbang ni Nanay Konsolasyon patungo sa sala. Ang boses nito ay puno ng inis. Sino na naman ba yan? Akala ko ba ay nakaalis na ang mga tauhan ni Bossing? Bulyaw ng matanda, bago binuksan ang pinto ng may puwersa. Ngunit ang kasunod na katahimikan ay nagpatigil sa paghinga ni Sarah. Dahan-dahan, siyang sumilip mula sa kusina at doon, sa gitna ng liwanag ng papalubog na araw, nakita niya ang isang pamilyar na anino. Isang matandang lalaki na may suot na kupasing polo shirt, bitbit ang isang malaking bayong na puno ng mga produkto mula sa probinsya. Tay, Papa? Naibulong ni Sarah. Ang kanyang boses ay puno ng hindi makapaniwalang tuwa at matinding kaba. Si Mang Teodoro, ang kanyang ama, ay nakatayo sa pintuan. Ang mukha nito ay puno ng mga kulubot ng katandaan at pagod mula sa mahabang biyahe, ngunit ang kanyang mga mata ay kumikinang sa pananabik na makita ang anak. Ngunit nang dumapo ang tingin ng matanda kay Sarah, ang ngiti nito ay dahan-dahang naglaho. Nakita ni Mang Teodoro ang namumugtong mga mata ng anak, ang maruming duster na suot nito at ang bakas ng pasa sa kanyang braso na pilit itinatago sa likod ng basahan. Sarah, anak, anong nangyari sa'yo? Mahinang tanong ni Mang Teodoro. Ang kanyang boses ay nanginginig sa pag-aalala. Mabilis na lumapit si Sarah at niyakap ng mahigpit ang kanyang ama. Sa bisig ni Mang Teodoro, tila bumalik siya sa pagiging isang batang walaang problema, malayo sa kalupitan ng mga Mendoza. Ang amoy ng lupa at tuyong dahon sa damit ng kanyang ama, ang magaspang na palad nito na humahaplos sa kanyang buhok, ay nagbigay sa kanya ng init na matagal na niyang hinahanap. Sa sandaling iyon, hindi siya ang aliping si Sarah. Siya ang mahal na anak ni Teodoro. Tay, bakit po kayo naparito? Hindi po kayo nagsabi. Hikbi ni Sarah sa dibdib ng ama. Nag-alala ako, anak. Ilang araw na kitang hindi matawagan. Sabi ko sa nanay mo, kailangang makita kita bago lumala ang pakiramdam ko. May dala akong paborito mong tuyo at mangga mula sa puno natin, sabi ng matanda, habang pilit na pinatitigas ang loob sa harap ng biyenan ni Sarah. Ngunit ang sandaling iyon ng kapayapaan ay agad na binasag ni Nanay Konsolasyon. Humakbang ang matanda sa pagitan ng mag-ama. Ang mukha ay puno ng pagkayamot. Teodoro, akala ko ba ay malinaw ang usapan natin na huwag kayong basta-basta susulpot dito ng walang pasabi? Istorbo kayo sa mga gawain ni Sarah, sabi ni Nanay Konsolasyon. Ang tono ay puno ng kawalang galang. Pasensya na po, Konsolasyon. Gusto ko lang makita ang anak ko. Bakit parang namayat siya at parang hindi maayos ang lagay? Tanong ni Mang Teodoro habang matalim na nakatingin sa biyenan. Lumabas si Kevin mula sa kwarto, nagkakamot ng ulo at halatang bad trip sa presensya ng kanyang biyenan. Tay, ano ba namang bisita ito? Ang layo ng probinsya ninyo? Tapos dito pa kayo matutulog. Wala kaming extra na higaan dito. Kevin, asawa mo ang anak ko. Hindi ko kailangan ng higaan. Ang gusto ko lang ay malaman kung bakit ganito ang itsura ni Sarah. Sigaw ni Mang Teodoro. Ang kanyang dangal bilang ama ay nagsisimula ng bumangon. Isang matalim na tawa ang pinakawalan ni Kevin. Tay,
Huwag na kayong gumawa ng eksena rito. Si Sarah ay asawa ko na, kaya huwag ninyong panghimasukan ang kung paano ko siya disiplinahin. At kung gusto ninyong makatulong, sana ay nagdala kayo ng pera, hindi lang yung mga tuyong isda na mabaho. Nanigas ang buong katawan ni Sarah. Ang bawat salita ni Kevin ay tila sampal sa mukha ng kanyang ama. Nakita niya ang panginginig ng mga kamay ni Mang Teodoro habang hawak ang kanyang bayong. Ang lalaking nagpaaral sa kanya sa pamamagitan ng pagsasaka. Ang lalaking nagbigay sa kanya ng lahat kahit walang-wala sila, ay hinahamak ngayon ng lalaking pinangakuan siyang mamahalin. Kevin, tama na po. Pakiusap ni Sarah, ngunit huli na ang lahat. Lumayas na kayo rito, Teodoro. Isama ninyo ang mga basura ninyo. Sigaw ni Kevin, sabay hablot sa bayong ni Mang Teodoro, at malakas na itinapon ito sa labas ng pinto. Nagkalat sa kalsada ang mga tuyo at mangga na pinaghirapang ihanda ng kanyang ama. Ang mga luha ni Mang Teodoro ay dahan-dahang pumatak, hindi dahil sa galit, kundi dahil sa sakit na makitang ang kanyang anak ay nakakulong sa isang impyerno at wala siyang sapat na lakas upang iligtas ito sa sandaling iyon. Ang bawat butil ng tuyo sa kalsada ay tila simbolo ng nadurog na dangal ng kanilang pamilya. Alis ako, Sarah, bulong ni Mang Teodoro habang nakatingin sa anak ng may matinding pait. Pero tandaan mo, ang pintuan ng bahay natin ay hinding-hindi magsasara para sa'yo. Huwag mong hayaang ubusin nila ang pagkatao mo. Nang isara ni Kevin ang pinto, nang may malakas na kalabog, naiwang nakatayo si Sarah sa gitna ng sala habang ang bawat hibla ng kanyang puso ay tuluyan ng naputol. Sa labas, sa ilalim ng ulan na biglang bumuhos, nakita niya sa kanyang gunita ang kanyang ama na dahan-dahang pinupulot ang mga nadurog na mangga sa putikan. Ito ang huling pagkakataon na makikita niyang umiyak ang kanyang ama dahil sa kanya. Sa gitna ng kanyang pighati, isang bagong apoy ang nagsimulang magliyab sa kalooban ni Sarah. Isang apoy na hindi na muling mapapatay ng kahit anong giyera sa loob ng bahay na ito. Ang bawat patak ng ulan sa bubong ng lumang bahay ng mga Mendoza ay tila mga luhang hindi na mailabas ni Sarah mula sa kanyang mga mata. Sa loob ng ilang oras, matapos palayasin ang kanyang ama, nanatili siyang nakaluhod sa putikan sa labas ng pinto. Dahan-dahang pinupulot ang mga nadurog na mangga at tuyo na nagkalat sa kalsada. Ang bawat pirasong na ililigtas niya ay tila bahagi ng kanyang sariling dangal na pilit niyang binubuo muli. Hindi na siya umiiyak. Ang init ng luha sa kanyang mga pisngi ay napalitan na ng isang malamig at matigas na determinasyon. Sa loob ng bahay, narinig ni Sarah ang tawanan ni na Kevin at Nanay Konsolasyon. Tila ba isang malaking tagumpay ang naganap dahil napaalis nila ang istorbo sa kanilang buhay. Ngunit hindi nila alam na sa bawat hakbang ni Sarah pabalik sa loob, ang babaeng dadaan sa pintuan ay hindi na ang tupang handang magpaapi. Ang Sarah na kilala nila ay namatay na kasabay ng pagtalikod ng kanyang ama sa ulan. Oh, tignan mo nga naman, bumalik din ang senyorita. Pagtuya ni Nanay Konsolasyon. Habang pinapanood si Sarah na pumasok, basa ang damit at bitbit ang mga nadungisang pagkain mula sa probinsya. Akala ko ba ay sasama ka na sa tatay mong magsasaka? Mabuti naman at natauhan ka. Hindi sumagot si Sarah. Yumuko lamang siya at dinala ang mga pagkain sa kusina. Ang naganap nang kumuha siya ng isang malinis na tela at isa-isang pinunasan ang mga tuyong isda na hindi pa masyadong nadurog. Maingat niyang inilagay ang mga ito sa isang garapon. Tila ba mga mamahaling hiyas ang kanyang itinatago. Ito ang huling hawak ng kanyang ama, ang huling pagmamahal na ipinaabot sa kanya at gagamitin niya itong lakas para sa kanyang gagawing pag-aalsa. Nagsimula ang tahimik na pag-aalsa ni Sarah sa pamamagitan ng pagiging masyadong masunurin. Sa sumunod na 2 araw, ginawa niya ang lahat ng utos ng walang kibo.
Nilinis niya ang bawat sulok ng bahay, nagluto ng masasarap na putahe, at hindi na sumasagot sa mga pang-iinsulto ni Kevin. Nakikita mo na, Nay, kailangan lang talagang saktan ng kaunti ang damdamin para matuto. Mayabang na bulong ni Kevin sa kanyang ina habang kumakain ng hapunan. Ngayon, tiklop na ang pakpak niya. Wala na tayong magiging problema. Ngunit habang abala ang mag-ina sa kanilang kayabangan, ang mga mata ni Sarah ay laging nakamasid. Pinag-aralan niya ang bawat kilos nila, kung saan inilalagay ni Nanay Konsolasyon ang susi ng cabinet, kung saan nakatago ang kanyang cellphone, at kung anong oras umaalis si Kevin para pumunta sa talyer o sa sabungan. Isang hapon, habang si Nanay Konsolasyon ay nasa labas upang makipagtsismisan kay Chadeli sa tindahan ni Aling Nena, at si Kevin naman ay abala sa pagkukumpuni ng isang motorsiklo sa gilid ng bahay, nakakita si Sarah ng pagkakataon. Nakita niya ang susi na naiwan ni Nanay Konsolasyon sa ibabaw ng refrigerator, isang pagkakamaling bunga ng sobrang kumpiyansa ng matanda. Nanginginig ang mga kamay ni Sarah habang kinukuha ang susi. Mabilis siyang naglakad patungo sa sala, ang bawat tunog ng kanyang paghinga ay tila isang malakas na tambol sa kanyang pandinig. Binuksan niya ang kabinet at doon, sa ilalim ng mga lumang dyaryo, nahanap niya ang kanyang cellphone. Mabilis niyang binuksan ang mensahe at hinanap ang pangalan ni Elena, ang kanyang matalik na kaibigan mula sa kolehiyo na ngayon ay nagtatrabaho sa isang kilalang law firm sa Maynila. Elena, tulungan mo ako. Pakisuyo, huwag kang tatawag. I-text mo lang ako kung kailan tayo pwedeng mag-usap ng patago. Nasa impyerno ako. Mabilis na type ni Sarah bago muling pinatay ang telepono at ibinalik ito sa loob ng cabinet. Eksaktong pagkalak niya ng pinto ng cabinet ay narinig niya ang boses ni Nanay Konsolasyon sa labas. Mabilis na bumalik si Sarah sa kusina at nagkunwaring naghihiwa ng mga rekado. Nang pumasok ang matanda, tila may kakaiba itong naramdaman. Tiningnan nito ang refrigerator at nakitang nandoon pa rin ang susi, ngunit tila bahagyang naiba ang pwesto nito. Lumapit ang matanda kay Sarah at hinawakan ang baba nito. Pilit na inihaharap ang mukha ng manugang sa kanya. Bakit parang namumutla ka, Sarah? May ginawa ka bang hindi ko dapat malaman? Tanong ni Nanay Konsolasyon. Ang boses ay puno ng hinala. Wala po, Nay. Medyo nahihilo lang po dahil sa init ng kalan. Mahinahon at walang emosyong sagot ni Sarah. Kinahapunan, habang nagsasampay ng labada sa likod bahay, isang pamilyar na tunog ng busina ng tricycle ang narinig ni Sarah. Huminto ito sa tapat ng kanilang bakod. Isang babaeng nakauniforme ng opisina ang bumaba. Si Elena. Nagkunwari itong nagtatanong ng direksyon sa mga kapitbahay, ngunit dahan-dahan itong lumapit sa bakod kung saan naroon si Sarah. Sarah! Anong nangyayari sa'yo? Bakit hindi ka makontak? Pabulong na tanong ni Elena, ang mga mata ay puno ng pag-aalala. Elena, kailangan ko ng tulong mo para makaalis dito nang hindi nila nalalaman ang pera ko at ang kwintas ni Mama. Mabilis na sagot ni Sarah habang kunwaring inaayos ang mga basang damit. Kuhanan mo ako ng abogado na hindi nila kilala at pakisabi kay Papa na ligtas ako, huwag siyang babalik dito hanggat hindi ko sinasabi. Sige, Sarah, mag-ingat ka. Padadalan kita ng senyas kung handa na ang lahat. Tandaan mo, hindi ka mag-isa. Pangako ni Elena bago mabilis na sumakay muli sa tricycle nang mapansin ang paglabas ni Kevin mula sa gilid ng bahay. Sino yon, Sarah? Bakit may kausap ka? Tanong ni Kevin. Ang mga mata ay nanlilisik sa selos at hinala. Nagtatanong lang po ng direksyon papunta sa barangay hall, Kevin. Sagot ni Sarah nang hindi tumitingin. Lumapit si Kevin at hinablot ang basket ng labada, dahilan upang malaglag ang lahat ng malilinis na damit sa lupa. Wala kang kakausapin kahit sino nang wala ang permiso ko. Naiintindihan mo ba? Tumingin si Sarah ng diretso sa mga mata ni Kevin. Sa unang pagkakataon,
Hindi takot ang nakita ng lalaki sa mga mata ng kanyang asawa, kundi isang malalim at madilim na katahimikan na nagdulot ng hindi maipaliwanag na kaba sa kanyang dibdib. Opo, Kevin, naiintindihan ko. Sagot ni Sarah sa tono na tila isang pangako ng kamatayan. Pagtalikod ni Kevin, isang maliit na papel ang dahan-dahang kinuha ni Sarah mula sa loob ng kanyang medyas. Isang papel na iniwan ni Elena sa ibabaw ng bakod. Isang numero ng abogado at isang maikling mensahe. Magtiis ka pa ng kaunti. Malapit na ang kalayaan. Ngunit habang itinatago ni Sarah ang papel, nakita niya sa refleksyon ng bintana si Nanay Konsolasyon na nakatayo sa likuran niya, matalimang tingin at may hawak na gunting. Ang bawat salita ay tila isang patak ng lason na dahan-dahang kumakalat sa buong barangay. Hindi naging sapat para kay Nanay Konsolasyon ang ikulong si Sarah sa loob ng bahay. Kailangan din niyang patayin ang dangal ng manugang sa mata ng ibang tao. Sa tapat ng tindahan ni Aling Nena, kung saan nagtitipon ang mga tsismosa ng nayon, doon inihahasik ng matanda ang kanyang mga kasinungalingan. Alam niyo ba, kaya pala laging tulala. Yang si Sarah ay dahil may ibang lalaking tinatawagan sa gabi. Pabulong na pahayag ni Nanay Konsolasyon habang nagkukunwaring malungkot. Kawawa naman ang anak kong si Kevin. Nagpapakapagod sa talyer para mabigyan siya ng magandang buhay, tapos ganoon lang ang igaganti sa amin. Akala mo kung sinong santa, iyon pala ay may itinatagong kati sa katawan. Ang bawat o at aba ng mga kapitbahay ay tila mga palasong tumatagos sa dingding ng bahay patungo sa puso ni Sarah. Habang naglalaba siya sa likod bahay, naririnig niya ang mga hagik-hikan at ang malalamig na tingin ng mga dumadaan sa tapat ng kanilang bakod. Ang katahimikan ni Sarah ay pinagkakamalang pag-amin sa mga kasalanang hindi naman niya ginawa. Isang hapon, inutusan ni Nanay Konsolasyon si Sarah na bumili ng toyo sa tindahan. Ayaw man niyang lumabas, wala siyang magagawa. Sa bawat hakbang niya sa kalsada, nararamdaman niya ang bigat ng mga mapanghusgang mata. Iyan ba yung manugang ni Konsolasyon? Sayang, maganda pa naman. Pero malandi raw pala. Narinig niyang bulong ni Tia Deli sa isang kausap. Hindi tumingin si Sarah. Pinanatili niyang diretso ang kanyang paningin. Ang kanyang likod ay matikas kahit na sa loob ay tila siya ay dinudurog. Ang naganap nang makita niya ang isang maliit na bata na nadapa sa kalsada. Kahit na alam niyang tinitignan siya ng lahat, lumapit si Sarah at dahan-dahang binuhat ang bata. Pinunasan niya ang luha nito at binigyan ng isang matamis at tapat na ngiti. Ang kabutihang yon, kahit sa gitna ng paninirang puri, ang nagpapaalala sa kanya na ang kanyang puso ay hindi pa tuluyang nalalaso ng pamilya Mendoza. Nang makabalik siya sa bahay, sinalubong siya ni Kevin na may hawak na bote ng serbesa. Ang mukha nito ay madilim, puno ng galit, na tila sinadya niyang ipunin para sa sandaling iyon. Narinig ko ang usap-usapan sa labas, Sarah. Bulyaw ni Kevin. Sabay hagis ng bote sa gilid ng pader. Hindi ito tumama sa kanya, ngunit ang tunog ng pagkabasag ng bubog ay tila isang babala. Totoo ba? May kausap kang lalaki noong nakaraang araw sa tricycle? Sinasabi na ng lahat na niloloko mo ako. Kevin, kaibigan ko lang yon. At alam mong wala akong ginagawang masama. Mahinahong sagot ni Sarah. Bagamat ang kanyang boses ay may panginginig ng galit. Huwag mo akong gagawing tanga. Simula ngayon, wala ka nang lalabasan ng bahay. Kahit sa palengke, si nanay na ang pupunta. Diyan ka lang sa loob. Magtrabaho ka hanggang sa mabulok ka. Pagkatapos ng sigawang iyon, lumapit si Nanay Konsolasyon at humawak sa balikat ng kanyang anak. Nagkukunwaring nag-aalala. Hayaan mo na siya, Kevin. Ang mga ganyang babae, kailangang matuto ng leksyon. Darating din ang araw na luluhod yan sa harap natin at hihingi ng tawad. Gabi na, ngunit hindi makatulog si Sarah. Nakatingin siya sa kisame, iniisip ang susunod na hakbang.
Ngunit ang kanyang pag-iisip ay nagambala ng isang malakas at bastos na sipol mula sa labas ng kanilang bakod. Sumunod ang isang malakas na tawag ng isang lalaking hindi niya kilala. "Sarah! Sarah, nasaan ka na? Sabi mo ay lalabas ka ngayong gabi. Hindi mo ba ako namimiss?" Sigaw ng lalaki mula sa labas, sapat na malakas para marinig ng buong kapitbahayan. Biglang bumukas ang pinto ng kanilang silid. Pumasok si Kevin. Ang mga mata ay nanlilisik sa selos. Kasunod si Nanay Konsolasyon na may mapang-uyam na ngiti. "O heto na ang ebidensya, Kevin!" Sigaw ng matanda. "Nandyan na ang kabit niya sa labas. Kita mo na ang dumi ng kinuha mong asawa." Napatayo si Sarah. Ang puso ay tila lalabas sa kanyang dibdib sa tindi ng takot at pagkalito. "Hindi ko kilala ang taong yan. Kevin, maniwala ka. Hindi ko siya kilala." Isang malakas na kalabog ang narinig sa pinto ng sala. Ang lalaki sa labas ay nagsimulang gumanit sa gate, tila pilit na pumapasok. "Sarah, mahal ko, bakit mo ako itinatago? Akala ko ba ay iiwan mo na ang asawa mong walang kwenta para sa akin?" Hindi na nakapagpigil si Kevin. Sinunggaban niya ang braso ni Sarah at kinaladkad ito patungo sa bintana upang makita ang lalaki sa labas. Ngunit sa halip na galit ang maramdaman ni Sarah, nang makita ang lalaking umaarte sa labas, isang matinding panghihilakbot ang namayani sa kanya. Nang mapansin ang isang pamilyar na bagay, ang lalaking nasa labas ay may disuot na t-shirt na may tatak ng talyer ni Kevin. Isang setup. Isang malaking palabas na gawa-gawa ni na Kevin at Nanay Konsolasyon upang tuluyan siyang sirain at magkaroon sila ng dahilan na lalo siyang saktan at ikulong. "Ano na ngayon, Sarah? Sino ang nagsisinungaling?" Bulong ni Kevin sa kanyang tenga. Ang boses ay puno ng nakapangingilabot na tagumpay. "Dito ka lang sa loob. At simula bukas, sisiguraduhin naming hinding-hindi mo na makikita ang liwanag ng araw." Naiwang nakatayo si Sarah sa dilim, habang ang boses ng lalaki sa labas ay patuloy na sumisigaw ng kanyang pangalan. Bawat tawag ay tila isang pako na ibinabaon sa kanyang libingan. "Diyan ka nababagay, Sarah, kasama ng mga basura at kalawang dahil ang dumi-dumi ng iyong pagkatao." Ang boses ni Kevin ay umalingaw-ngaw sa loob ng madilim at masikip na bodega sa likod ng bahay. Kasunod nito ay ang malakas na tunog ng pagbagsak ng pintong kahoy at ang pag-ikot ng kandado mula sa labas. Naiwan si Sarah sa gitna ng kadiliman. Ang tanging liwanag ay ang manipis na sinag ng buwan na dumadaan sa siwang ng mga luma at kinakalawang na yero. Ang amoy ng luma at tuyong langis. Mga gulong na nagbabakbak at alikabok ang pumuno sa kanyang mga pandama. Ito ang bodega kung saan itinatago ni Kevin ang mga gamit sa talyer, ang mismong lugar na naging saksi sa unang gabi ng kanyang paghihirap. Napasandal si Sarah sa isang tumpok ng mga sako. Ang kanyang katawan ay nanginginig, hindi lamang sa lamig, kundi sa tindi ng pasakit na nararanan. Ang bawat bahagi ng kanyang balat ay tila humahapdi, dala ng mga kalmot at pilit na pagkaladkad sa kanya ni Kevin kanina. Wala siyang boses na mailabas. Ang kanyang mga luha ay tuyo na, pinalitan ng isang matigas na bara sa kanyang lalamunan. Sa loob ng bodega, tila huminto ang oras. Naririnig niya ang mahinang tawanan ni Nanay Konsolasyon at Kevin mula sa malayo. Tila ba nagdiriwang sila dahil tuluyan na nilang napaamo ang rebeldeng manugang. Ang naganap sa gitna ng kanyang pag-iisa. Habang kinakapan niya ang sahig sa dilim, naramdaman ng kanyang mga daliri ang isang maliit at matigas na bagay. Ito ang maliit na krus na kahoy mula sa kanyang rosaryo na nalaglag noong huling gabi. Sa kabila ng dumi at dilim, hinawakan niya ito ng mahigpit. Ang bawat kanto ng kahoy na bumaon sa kanyang palad ay nagpapaalala sa kanya na buhay pa siya, na sa kabila ng pagkakakulong ng kanyang katawan, ang kanyang isipan ay nananatiling malaya. Doon, sa gitna ng mga basura,
Muling nagliyab ang isang munting mitya ng pag-asa. Lumipas ang mga oras na tila mga taon. Ang gutom ay nagsimulang gumapang sa kanyang sikmura at ang uhaw ay nagpatuyo sa kanyang mga labi hanggang sa magsimula itong magbalat at dumanas ng kaunting dugo. Ngunit ang sakit ng katawan ay wala sa tindi ng sakit ng kalooban tuwing maaalala niya ang mukha ng kanyang ama na pinalayas sa ulan. Biglang bumukas ang pinto. Ang liwanag mula sa bumbilya sa pasilyo ay tila sumugat sa mga mata ni Sarah na nasanay na sa dilim. Pumasok si Kevin. Bit-bit ang isang baso ng tubig at isang pirasong papel. Hindi ito pagkain, kundi isa na namang kontrata. Uhaw ka na. 'Di ba? Nakangising tanong ni Kevin habang ipinapakita ang baso ng tubig sa harap ni Sarah. Pirmahan mo itong deed of sale ng lupa ninyo sa probinsya. Alam kong nasa pangalan mo yon bilang mana. Pirmahan mo ito at bibigyan kita ng pagkain at tubig. Palalabasin ka na rin ni nanay dito. Tumingin si Sarah sa tubig. Pagkatapos ay sa papel. At huli ay sa mga mata ng lalaking pinakasalan niya. Ang pagkauhaw ay tila nagpapahina sa kanyang isip. Ngunit ang galit ay mas matalas pa sa anumang kailangan ng katawan. Hinding-hindi ko pipirmahan yan, Kevin. Paos ngunit matatag na sagot ni Sarah. Kahit mamatay ako rito, hindi mo makukuha ang huling pinaghirapan ni Papa. Dahil sa galit, ibinuhos ni Kevin ang tubig sa sahig. Sa harap mismo ni Sarah. Walang hiya ka talaga. Akala mo ba ay may choice ka pa? Dito ka lang. Tingnan natin kung gaano katigas ang paninindigan mo kapag hindi ka na makatayo sa gutom. Akma siyang sasampalin ni Kevin, ngunit sa unang pagkakataon, hindi pumikit si Sarah. Mabilis niyang naabot ang isang kinakalawang na cutter mula sa isang bukas na toolbox sa tabi niya. Hindi niya ito itinutok sa leeg ni Kevin, kundi sa pagitan nila. Isang hangganan na nagsasabing, "Huwag mo akong lalapitan." "Huwag mong susubukan, Kevin." Bulong ni Sarah. Ang kanyang mga mata ay nanlilisik sa isang uri ng tapang na hindi pa nakikita ng lalaki. Hindi na ako ang babaeng dinala mo rito noong kasal natin. Isang hakbang pa at sisiguraduhin kong magsisisi ka. Nabigla si Kevin. Ang takot na nakita niya sa mga mata ni Sarah ay napalitan ng isang mapanganib na katahimikan. Humakbang siya pabalik. Ang kanyang mukha ay namumutla sa gulat. Ngunit sa halip na sumuko, isang masamang ngiti ang gumuhit sa kanyang mga labi. "Sige, mabulok ka rito. Tingnan natin kung hanggang kailan mo kayang hawakan ang patalim na yan habang nanginginig ka sa gutom." Mabilis na lumabas si Kevin at muling nilock ang pinto ng mas mahigpit. Sa pagkakataong ito, hindi lamang ang pinto ang nilock niya, kundi pati na rin ang mga bintanang yero ay tinakpan niya ng mga kahoy mula sa labas. Naiwan si Sarah sa ganap na kadiliman. Walang hangin, walang tubig at walang pagkain. Ang tanging hawak niya ay ang kinakalawang na cutter at ang maliit na krus sa kanyang kabilang palad. Ang bawat segundo ay tila isang hakbang papalapit sa kamatayan o sa isang marahas na kalayaan. Ang bawat hininga ni Sarah sa loob ng madilim na bodega ay tila isang huling pakikipagtuos sa kamatayan. Ang tuyot niyang lalamunan ay humahapdi sa bawat paglunok at ang kanyang katawan ay nanginginig hindi dahil sa takot, kundi dahil sa matinding panghihina ng kalamnan. Ngunit sa gitna ng kawalan ng pag-asa, ang kanyang diwa ay tila isang apoy na tumangging mamatay. Hinawakan niya ang kinakalawang na cutter ng mas mahigpit. Ang talim nito ay tila nagbibigay sa kanya ng isang uri ng kapangyarihang hindi kailanman maibibigay ni na Kevin sa kanya. "Kung dito ako hihimlay akong lumalaban," bulong ni Sarah sa kanyang sarili. Ang boses ay tila isang gasgas na hiyaw sa gitna ng katahimikan. Isang mapalad na pagkakataon ang ibinigay ng langit nang magsimulang bumuhos ang isang malakas na ulan. Ang tunog ng mga patak sa bubong na yero ay naging isang natural na tabil
na magtatago sa anumang ingay na kanyang gagawin. Gamit ang dulo ng cutter, dahan-dahang kinaskas ni Sarah ang paligid ng mga pako sa kahoy na itinapal ni Kevin sa bintana. Ang bawat kiskis ng bakal sa kahoy ay tila isang mabagal at masakit na operasyon. Dumudugo na ang kanyang mga daliri at ang hapdi ng mga paltos ay tila nanununuog sa kanyang balat. Ngunit hindi siya tumigil. Ang naganap nang maramdaman niya ang dampi ng malamig na hangin mula sa isang maliit na siwang na kanyang nagawa. Ang hanging iyon na amoy lupa at ulan ay tila isang halik ng kalayaan na nagbigay sa kanya ng panibagong lakas. Isinandal niya ang kanyang balikat sa kahoy at buong lakas na itinulak ito, kasabay ng isang malakas na kulog na tumabon sa tunog ng pagkabasag ng pako. Nang sa wakas ay makagawa siya ng sapat na puwang, dahan-dahang ipinasok ni Sarah ang kanyang katawan sa masikip na siwang. Ang bawat gasgas ng magaspang na kahoy sa kanyang balat ay tila mga latigo, ngunit wala siyang pakiramdam, kundi ang kagustuhang makalayo. Nang lumapat ang kanyang mga paa sa putikan sa labas, muntik na siyang mabuwal. Ang ulan ay bumabalot sa kanyang buong katawan, nililinis ang dumi ng bodega, ngunit pinapahirapan ang kanyang bawat hakbang. Mabilis siyang nagtago sa ilalim ng mga sampayan, tinitignan ang bintana ng kwarto ni na Kevin. Madilim pa rin. Ngunit bago pa man siya makarating sa gate, isang biglang pagliwanag ng bumbilya sa likod bahay ang nagpatigil sa kanyang mundo. Pumukas ang pinto sa likod at lumabas si Kevin. Bitbit ang isang flashlight. Ang sinag nito ay tila isang matalas na mata na naghahanap sa dilim. "Sarah! Alam kong lumabas ka!" Sigaw ni Kevin. Ang boses ay puno ng galit na may halong gulat. "Huwag mo akong subukan, Sarah. Wala kang pupuntahan sa gitna ng bagyong ito." Mabilis na gumapang si Sarah sa ilalim ng mga madidilim na halamanan. Ang kanyang dibdib ay tila sasabog sa tindi ng kaba. Naririnig niya ang mabibigat na hakbang ni Kevin sa putikan, palapit ng palapit sa kanyang kinaroroonan. Ang bawat pagtapak ng lalaki sa mga tuyong dahon ay tila isang hatol ng kamatayan para sa kanya. Isang malakas na tahol ng aso mula sa kapitbahay ang nagpalingon kay Kevin sa kabilang direksyon. Ginamit ni Sarah ang pagkakataong yon upang tumakbo patungo sa mababang bahagi ng bakod na may siwang sa ilalim. Isinantabi niya ang sakit ng kanyang mga sugat at pilit na dumaan sa putikan hanggang sa maramdaman niya ang semento ng kalsada sa labas ng bakod. Tumakbo siya ng walang lilingon-lingon. Ang kanyang mga paa ay walang sapin at ang bawat matulis na bato sa kalsada ay tila tumutusok sa kanyang kaluluwa. Ngunit ang bawat sakit ay tila nagpapabilis lamang sa kanyang pagtakbo. Naririnig pa rin niya ang sigaw ni Kevin mula sa malayo. Ngunit ang tunog ng ulan ay unti-unti nang nilulunod ang boses ng kanyang asawa. Narating niya ang kanto kung saan may isang maliit na kapilya. Doon, sa ilalim ng munting silong, naupo si Sarah at pilit na hinabol ang kanyang hininga. Ang kanyang buong katawan ay nanginginig sa ginaw at gutom. Ngunit sa gitna ng kanyang paghihirap, napansin niya ang isang tricycle na dahan-dahang humihinto sa harap niya. Ang driver ay isang matandang lalaki na may suot na kapote. Nang itaas nito ang kanyang flashlight upang tignan ang nasa ilalim ng silong, nakita ni Sarah ang mukha ng isang taong tila ipinadala ng langit. "Iha, anong nangyari sa'yo?" tanong ng matanda. Ang boses ay puno ng awa. "Manong, tulungan niyo po ako. Dalhin niyo po ako sa sakayan ng bus. Pakiusap." Pagsusumamo ni Sarah, ang kanyang mga kamay ay nakakapit ng mahigpit sa bakal ng tricycle. Bago pa man makasagot ang matanda, isang liwanag mula sa malayo ang tumama sa kanila. Ang ilaw ng isang motorsiklo, ang motorsiklo ni Kevin, ay mabilis na papalapit. Ang tunog ng makina ay tila isang umuungal na halimaw sa gitna ng gabi. "Bilis, Manong! Pakiusap! Bilisan niyo po!" Sigaw ni Sarah habang mabilis na sumasakay sa loob ng tricycle. Habang umaandar ang tricycle,
Nakita ni Sarah sa side mirror ang motorsiklo ni Kevin na halos ilang metro na lamang ang layo sa kanila. Ang mukha ni Kevin sa ilalim ng ulan ay tila isang demonyong hindi titigil hanggat hindi nakukuha ang kanyang biktima. Muntik na silang maabutan nang biglang lumiko ang tricycle sa isang makipot na eskinita na hindi kasya ang motorsiklo dahil sa mga nakaparadang kariton. Ngunit sa dulo ng eskinita, isang malaking truck ang nakaharang, dahilan upang mapatigil ang kanilang sasakyan. Narinig ni Sarah ang yabag ng mga paa ni Kevin na tumatakbo papalapit. Bit-bit ang isang matigas na kahoy. "Wala ka nang matatakasan, Sarah!" sigaw ni Kevin habang papalapit sa pintuan ng tricycle. "Bumaba ka dyan, Sarah. Huwag mong hintayin na kaladkarin kita palabas." Ang sigaw ni Kevin ay tila kulog na dumaig sa ingay ng ulan. Ang kanyang kamay, na mahigpit na nakahawak sa matigas na kahoy, ay pilit na ipinapasok sa loob ng tricycle upang abutin ang braso ni Sarah. Ang bawat hampas ng kahoy sa bakal ng sasakyan ay naglilikha ng nakatutulig na tunog na tila nagpapayanig sa buong mundo ni Sarah. Napaurong si Sarah sa kabilang sulok ng tricycle. Ang kanyang mga mata ay nanlalaki sa takot habang nakatingin sa mukha ng kanyang asawa na punong-puno ng puot at pagngangalit. Sa ilalim ng madilim na ilaw ng eskinita, ang mukha ni Kevin ay tila isang imahe ng demonyo na walang balak tumigil hanggat hindi siya nadudurog. "Iha, bumaba ka na. Baka ano pang magawa nito sa atin?" Nanginginig na pakiusap ng matandang driver na halatang takot din sa banta ng marahas na lalaki sa labas. Ngunit sa halip na sumuko, mas hinigpitan ni Sarah ang hawak sa lumang cutter na nasa kanyang bulsa. Bahagyang kumiskis ang talim sa kanyang palad at ang kirot ay tila nagpabalik ng lakas sa kanyang nanghihinang loob. Hindi siya maaaring bumalik. Mas gugustuhin pa niyang magtiis sa malamig na ulan kaysa muling makulong sa madilim na bodega ng mga Mendoza. "Manong, pakiusap. Huwag kayong hihinto. Iatras niyo po ang tricycle." Pagsusumamo ni Sarah, nanginginig ang tinig sa matinding takot at desperasyon. Nang akmang hahablutin na ni Kevin ang kanyang buhok, mabilis na inilabas ni Sarah ang cutter at itinutok ito sa kamay ng asawa. "Isang hakbang pa, Kevin. Sisiguraduhin kong hindi mo na magagamit ang kamay na yan sa pananakit sa akin." Nabigla si Kevin at bahagyang napaurong. Ang gulat sa kanyang mga mata ay napalitan ng isang mapanganib na katahimikan. Sa sandaling iyon, nakahanap ng pagkakataon ang driver na iatras ang tricycle ng mabilis dahilan upang mawalan ng balanse si Kevin at mapasalubong sa putikan. "Bilis, Manong! Takbo!" sigaw ni Sarah. Ang tricycle ay mabilis na humarurot palayo. Iniiwan ang nagngangalit na sigaw ni Kevin na unti-unting nilalamon ng dilim at ulan. Matapos ang halos isang oras na biyahe na puno ng kaba, narating nila ang isang pamilyar na kalsada. Ang maliliit na bahay na may mga tanim na gulay sa harap, ang amoy ng sariwang lupa, at ang katahimikan ng madaling araw. Narating na niya ang kanilang probinsya. Nang huminto ang tricycle sa tapat ng isang lumang gate na gawa sa kawayan, halos hindi na makatayo si Sarah. Dahan-dahan siyang bumaba, ang bawat hakbang ay tila isang pasakit sa kanyang mga sugatang paa. Pinanood niya ang tricycle na umalis bago siya humarap sa pintuan ng bahay na dati niyang tinatawag na kanlungan. Ang naganap ng bumukas ang pinto at lumabas si Mang Teodoro. Bit-bit ang isang lampara. Ang matanda ay tila hindi nakatulog. Tila ba hinihintay ang pagbabalik ng kanyang nawawalang anak. Nang tumama ang liwanag ng lampara, sa mukha ni Sarah, basa, puno ng putik at may mga pasa, ang lampara ay muntik ng mabitawan ng matanda. "Sarah, anak ko?" Hikbi ni Mang Teodoro, bago mabilis na tumakbo patungo sa anak at niyakap ito ng buong higpit. Sa bisig ng kanyang ama, doon lamang tuluyang bumigay si Sarah. Ang lahat ng sakit, ang lahat ng takot na kanyang kinimkim sa loob ng mahabang panahon
ay bumuhos sa pamamagitan ng isang malakas at masakit na iyak. Ang init ng katawan ng kanyang ama ay tila isang gamot na dahan-dahang nagpapahilom sa kanyang mga sugat. Tay, patawad po. Hindi po ako nakinig sa inyo. Pagsusumamo ni Sarah sa pagitan ng kanyang mga hikbi. Wala kang kasalanan, anak. Ang mahalaga ay narito ka na. Walang sino mang makakasakit sa iyo rito. Pangako ni Mang Teodoro habang inaalalayan ng anak papasok sa loob ng bahay. Ngunit ang kapayapaang yon ay panandalian lamang. Wala pang isang oras matapos siyang makarating. Isang pamilyar at maingay na sasakyan ang huminto sa tapat ng kanilang gate. Ang tunog ng busina ay tila isang babala ng paparating na bagyo. Lumabas si Mang Teodoro, bitbit ang isang matalim na itak. Kasunod si Sarah na nakabalot sa isang makapal na kumot. Sa labas ng gate, nakatayo si Kevin kasama si Nanay Konsolasyon. Ang mukha ng matandang babae ay puno ng pagkukunwari at galit. Teodoro, ilabas mo ang manugang ko. Asawa siya ni Kevin, kaya wala kayong karapatang itago siya rito. Sigaw ni Nanay Konsolasyon habang itinuturo ang bahay. Wala kayong manugang dito. Ang meron lang ako rito ay ang anak kong ginawa ninyong alipin. Sagot ni Mang Teodoro. Ang boses ay tila isang leon na nagbabantay sa kanyang kawan. Asawa ko siya, tay. May batas tayo. Maari ko kayong kasuhan ng kidnapping kung hindi niyo siya ibabalik sa akin. Banta ni Kevin. Habang pilit na binubuksan ng gate, humakbang si Sarah pasulong. Ang kanyang mukha ay maputla, ngunit ang kanyang mga mata ay nag-aapoy sa paninindigan. Sige Kevin, kasuhan mo kami. Pero bago yan, sisiguraduhin kong ang buong mundo ay malalaman kung paano mo ako ikinulong sa bodega. Ang ATM ko, ang kwintas ni Mama, ang lahat ng pagnanakaw ninyo, nandito na ang mga ebidensya ko. Inilabas ni Sarah ang isang maliit na folder na naglalaman ng mga kopya ng withdrawal slips at ang resibo ng pawn shop na palihim niyang nakuha bago tumakas. Ang mukha ni Kevin ay biglang namutla habang si Nanay Konsolasyon ay napatigil sa pagsigaw. Ito ang huling gabi na matatakot ako sa inyo. Pagpapatuloy ni Sarah, ang boses ay matatag at malinaw. Simula bukas, ang tanging pag-uusapan natin ay ang pagpapawalang bisa ng ating kasal at ang pananagot ninyo sa batas. Naiwang nakatayo ang mga Mendoza sa labas ng gate habang ang ulan ay patuloy na bumubuhos, tila nililinis ang huling bakas ng takot sa puso ni Sarah sa kikiliktabi. Ang loob ng opisina ni Attorney Ramos ay balot ng isang mabigat na katahimikan, isang uri ng katahimikan na tila nagbababadya ng isang malakas na bagyo. Ang amoy ng mga lumang libro at sariwang tinta ay humahalo sa lamig ng aircon na nagbibigay ng isang formal at seryosong atmosfera. Nakaupo si Sarah sa tapat ng malawak na lamesang kahoy katabi ang kanyang ama na si Mang Teodoro at ang kanyang matalik na kaibigang si Elena. Sa unang pagkakataon, matapos ang ilang linggong paghihirap, nakita ni Sarah ang kanyang sarili sa refleksyon ng bintana. Maayos ang kanyang suot, nakapusod ang kanyang buhok, at wala na ang bakas ng putik sa kanyang mukha. Bagamat naroon pa rin ang bahagyang pangingitim sa ilalim ng kanyang mga mata, ang kanyang titig ay hindi na tulad ng dati. Ang mapagtanto na sa kabila ng lahat ng pagtatangka ni na Kevin na basagin ang kanyang pagkatao, ang babaeng nakikita niya sa salamin ay isang mandirigmang handang tumayo para sa sarili. Nakahanda na ang lahat ng papeles, Sarah. Seryosong wika ni Attorney Ramos habang inaayos ang mga folders sa kanyang harap. Ang kasong isasampa natin ay hindi lamang annulment, kundi pati na rin ang paglabag sa Republic Act 9,262 dahil sa psychological at economic abuse na dinanas mo. Kasama na rin ang qualified theft para sa pagkuha ng iyong mga kagamitan at pera. Bumukas ang pinto ng opisina at pumasok sina Kevin at Nanay Konsolasyon kasama ang kanilang sariling abogado.
Agad na nagbago ang timpla ng hangin. Si Nanay Konsolasyon ay nakasuot pa rin ng kanyang paboritong perlas. Pilit na pinapanatili ang imahe ng isang kagalang-galang na babae habang si Kevin ay nakayuko, tila isang batang napagalitan. "Sarah, anak." Biglang pagsasalita ni Nanay Konsolasyon, ang boses ay puno ng pilit na lambing. "Huwag na nating paabutin sa ganito. Pamilya tayo. Maaari naman nating pag-usapan ito sa bahay ng maayos, hindi ba?" Nagkamali lang si Kevin, udyok ng matinding stress sa trabaho. Hindi kumibo si Sarah. Tumingin siya ng diretso sa kanyang biyenan. Isang tingin na walang halong takot o pag-aalinlangan. "Wala na po tayong dapat pag-usapan sa bahay ninyo, Nanay Konsolasyon." Matigas na sagot ni Sarah. "Ang tanging lugar na pag-uusapan natin ang ating mga problema ay dito sa harap ng batas." Biglang lumapit si Kevin. Pilit na hinahawakan ng kamay ni Sarah sa ibabaw ng lamesa. "Sarah, please. Patawarin mo ako. Hindi ko sinasadya ang lahat. Mahal na mahal kita. Kaya ko namang magbago. Isipin mo ang mga pangarap natin, ang ipinangako ko sa iyo noong kinakasal tayo. Huwag mo namang sirain ang buhay ko ng ganito." Naramdaman ni Sarah ang panginginig ng kamay ni Kevin. Isang panginginig na alam niyang hindi dahil sa pagmamahal, kundi dahil sa takot na mabilanggo at mawalan ng dangal. Ang boses ni Kevin na dati ay nagpapakilig sa kanya ngayon ay nagdudulot na lamang ng matinding pagkasuklam. Dahan-dahang hinugot ni Sarah ang kanyang kamay. "Ang pangarap natin, Kevin, ay matagal mo nang pinatay noong gabing ibinato mo sa akin ang basahan. Ang buhay mo ay hindi ko sinisira. Ikaw ang sumira sa sarili mo noong pinili mong maging isang magnanakaw at manloloko sa sarili mong asawa." Sumingit ang abogado ng mga Mendoza, sinusubukang magmungkahi ng isang settlement. "Attorney Ramos, baka pwedeng makuha ito sa usapan. Ibabalik ng kliyente ko ang lahat ng perang nakuha, kasama na ang kwintas, basta't iurong ninyo ang mga kriminal na reklamo." Isang mapait na ngiti ang gumuhit sa mga labi ni Attorney Ramos. "Masyado na pong huli para dyan. Hindi lamang pera ang kinuha ninyo sa kliyente ko, kundi ang kanyang kaligtasan at dignidad. At mayroon pa kaming isang ebidensya na siguradong magpapatibay sa aming kaso." Inilabas ni Attorney Ramos ang isang tablet at pinindot ang play button. Lumabas sa screen ang isang malinaw na video recording. Ito ay kuha mula sa dashcam ng isang sasakyang nakaparada sa tapat ng bahay ng mga Mendoza noong gabing may sumisigaw na lalaki sa labas. Sa video, malinaw na makikita si Nanay Konsolasyon na nakikipag-usap sa lalaking manliligaw di umano ni Sarah at inaabutan ito ng isang sobrang puno ng pera bago ito magsimulang mag-eskandalo. Ang mukha ni Nanay Konsolasyon ay biglang namutla, tila nawalan ng dugo. Ang kanyang mga kamay ay nagsimulang manginig habang nakatingin sa screen. Si Kevin naman ay napasandal sa kanyang upuan, hindi makatingin sa sino man sa loob ng silid. Ito ay patunay ng malicious machination upang sirain ang reputasyon ng aking kliyente. Dagdag ni Attorney Ramos, "Hindi lamang kayo nagnakaw, nagtanim din kayo ng kasinungalingan upang bigyang matuwid ang inyong pang-aabuso." Tumayo si Sarah. Ang kanyang boses ay tila isang hatol na walang pag-aalinlangan. "Tapos na ang paghahari ninyo sa buhay ko. Ang bawat luhang pumatak sa bodega, ang bawat hirap na dinanas ko sa mga kamay ninyo. Lahat yan ay may katumbas na pananagutan sa batas. Hindi ko kailangan ng inyong patawad. Ang kailangan ko ay katarungan." Lumabas si Sarah sa opisina kasama ang kanyang ama. Iniwan ang mga Mendoza na nakatulala sa harap ng katotohanang hindi na nila matatatakasan. Sa labas, ang sikat ng araw ay tila mas maliwanag at ang bawat hininga ni Sarah ay mas magaan. Ang laban ay nagsisimula pa lamang, ngunit alam niyang sa unang pagkakataon, siya na ang may hawak ng sarili niyang tadhana. Tulad ng isang mabilis na apoy na kumakalat sa tuyong damo, ang balita tungkol sa ginawang panlilinlang ng mga Mendoza ay kumalat sa buong barangay.
Ang mga bulong-bulungan sa tindahan ni Aling Nena na dati ay nakatuon sa paninira kay Sarah, ngayon ay bumalik na parang isang malakas na sampal sa mukha ni na Kevin at Nanay Konsolasyon. Ang bawat mapanghusgang mata na dati ay nakatingin sa manugang, ngayon ay nakatitig na sa mag-inang napatunayang manloloko sa harap ng batas. Sa talyer kung saan nagtatrabaho si Kevin, hindi rin naging maganda ang balita. Ang may-ari ng talyer, na isang kagalang-galang na tao sa komunidad, ay hindi nag-atubiling tanggalin si Kevin sa trabaho. Ang dahilan ay malinaw. Hindi nila kayang magkaroon ng isang tauhan na may bahid ng kriminal na record at walang respeto sa sariling asawa. Isang hapon, nakaupo si Kevin sa tapat ng kanilang bahay, bitbit ang isang bote ng serbesa. Ang kanyang mga mata ay nanlalalim at ang kanyang balbas ay hindi na naahit. Ang dating masigla at mayabang na si Kevin ay tila isang anino na lamang ng kanyang dating sarili. Wala na ang kanyang trabaho, wala na ang kanyang dangal, at ang mga maniningil ng utang ay patuloy na bumabalik, mas marahas at mas walang takot. Nay, anong gagawin natin? Wala na akong trabaho at kailangan na nating bayaran ang mga utang? Nanginginig na tanong ni Kevin kay Nanay Konsolasyon na nooy nakatulala sa bintana. Ang matanda ay hindi na tulad ng dati. Ang kanyang mga perlas ay naisangla na rin upang pambayad sa abogado at ang kanyang mukha ay puno ng mga linya ng stress at pagsisisi na pilit niyang itinatago. Hindi ko alam, Kevin. Hindi ko akalain na magiging ganito katalas ang manugang na yan. Akala ko ay habambuhay na siyang yuyuko sa atin. Ang naganap nang dumating si Sarah sa kanilang bahay kasama ang 2 pulis at si Attorney Ramos upang kunin ang kanyang mga natitirang gamit. Pumasok si Sarah sa loob ng bahay na dati niyang itinuring na impyerno. Ngunit sa pagkakataong ito, hindi siya nakayuko. Ang bawat hakbang niya sa sahig na dati niyang kinukuskos nang may luha ay puno ng katiyakan. Kinuha niya ang kanyang mga maleta, ang kanyang mga dokumento, at ang huling piraso ng kanyang mga alaala. Nang madaanan niya ang bodega sa likod, huminto siya sandali. Tiningnan niya ang madilim na pintuang iyon at naramdaman ang isang malalim na buntong hininga ng paglaya. Ang bodega na dati ay simbolo ng kanyang pagkatalo. Ngayon ay naging monumento ng kanyang katapangan. Bago siya lumabas, hinarap niya si Kevin na nooy nakatayo sa sala, mukhang basang sisiw sa harap ng mga awtoridad. Sarah, please, huwag mo namang gawin ito. Pagmamakaawa ni Kevin, ang boses ay basag. Magsisimula tayo ulit. Ibabalik ko ang lahat. Tumingin si Sarah sa asawa ng may halong pait at awa. Kevin, ang pera ay maaaring maibalik, pero ang tiwala at paggalang ay hinding-hindi na. Pinakasalan kita dahil akala ko ikaw ang magiging protection ko, pero ikaw pala ang magiging pinakamalaking panganib sa buhay ko. Hindi ako ang sumisira sa inyo. Ang sarili ninyong kasakiman ang gumawa niyan. Inilabas ni Attorney Ramos ang isang dokumento, ang formal na utos mula sa korte na nagbabawal kina Kevin at Nanay Konsolasyon na lumapit kay Sarah sa loob ng ilang daang metro. Ito ang huling pako sa kabaong ng kapangyarihan ng mga Mendoza sa buhay niya. Nang lumabas si Sarah sa gate, nakita niya ang mga kapitbahay na nakamasid. Ngunit sa pagkakataong ito, walang bumubulong ng masama. Ang ilan sa kanila ay yumuko sa kahihiyan habang ang iba ay tumango ng may pagkilala sa kanyang tapang. Ang kahihiyang itinanim ni Nanay Konsolasyon ay sa kanila na ngayon namumunga. Pag-alis ng sasakyan ni Sarah, naiwan si Kevin na napaluhod sa putikan sa harap ng kanilang bahay. Ang bote ng serbesa sa kanyang kamay ay nalaglag at nabasag. Ang tunog nito ay tila simbolo ng kanyang tuluyang pagkawasak. Mula sa loob ng bahay, maririnig ang mahinang hikbi ni Nanay Konsolasyon, isang huling iyak ng isang reynang nawalan ng kanyang palasyo. Ngunit ang gabi ay hindi pa natatapos para kay Kevin. Habang madilim na ang paligid, isang itim na van ang huminto sa tapat ng kanilang bahay.
Dalawang lalaking may malalaking katawan ang bumaba at dahan-dahang lumapit kay Kevin. "Kevin Mendoza," sabi ni boss, "tapos na ang palugit. Kung wala kang pambayad, kailangan naming makuha ang kabayaran sa ibang paraan." Ang huling nakita ni Nanay Konsolasyon mula sa bintana ay ang kanyang anak na kinakaladkad palayo sa dilim, habang ang sigaw nito ay unti-unting nilalamon ng katahimikan ng gabi. Ang liwanag ng araw na tumatagos sa malaking bintana ng bagong apartment ni Sarah ay tila isang mainit na yakap mula sa langit. Wala nang amoy ng krudo, wala nang alikabok ng bodega, at higit sa lahat, wala nang bigat ng takot sa kanyang dibdib. Ang bawat sulok ng maliit, ngunit malinis na silid, ay puno ng amoy ng sariwang kape at bagong luto na tinapay. Mga simpleng bagay na dati ay tila mga luho na ipinagkakait sa kanya. Dahan-dahang hinawakan ni Sarah ang tasa ng kape, ninanamnam ang bawat init na dumadaloy sa kanyang mga palad. Ang maupo sa sarili niyang hapagkainan, sa loob ng sarili niyang tahanan, nang walang sino mang sumisigaw o humahamak sa kanya. Ang katahimikan sa paligid ay hindi na nakabibingi. Ito ay naging isang himig ng kapayapaan na matagal na niyang hinahanap. Sa bawat pagtingin niya sa salamin, nakikita niya ang unti-unting paghilom ng mga sugat sa kanyang katawan. Ngunit ang mas mahalagang pagbabago ay ang ningning sa kanyang mga mata na tila muling nabuhay. Nakahanap si Sarah ng trabaho bilang isang administrative assistant sa isang kagalang-galang na kumpanya sa lungsod. Doon, tinatawag siya sa kanyang pangalan ng may respeto. Doon, ang kanyang sipag ay pinahahalagahan at ang kanyang boses ay pinakikinggan. "Good morning, Sarah. Nakahanda na ba ang mga reports para sa meeting mamaya?" Bati ng kanyang katrabaho nang pumasok siya sa opisina. "Opo, ma'am. Maaga ko po itong natapos," sagot ni Sarah nang may kasamang tapat ng ngiti. Ang bawat pagkilos niya sa trabaho ay puno ng determinasyon. Hindi na siya ang babaeng dumaan sa putikan. Siya na ngayon ang babaeng lumipad mula sa abo ng kanyang nakaraan. Sa bawat sahod na natatanggap niya, nararamdaman niya ang tunay na kahulugan ng kalayaan. Ang kanyang pera ay sa kanya na, at wala ng kamay na pilit na kukuha nito mula sa kanyang bulsa. Isang hapon, habang naglalakad siya pauwi, dumaan si Sarah sa isang maliit na butik. Nakita niya ang isang simpleng asul na bestida na nakadisplay sa bintana. Ang kulay nito ay tila langit pagkatapos ng isang malakas na bagyo. Pumasok siya at binili ito gamit ang kanyang sariling pinaghirapan. Nang isuot niya ito sa harap ng salamin sa bahay, naramdaman niya ang isang matinding emosyon. Hindi dahil sa ganda ng damit, kundi dahil sa katotohanang kaya na niyang ibigay sa kanyang sarili. Ang dignidad na dati ay itinuring na basura. Binisita siya ni Elena nung gabing iyon. Bitbit ang ilang pasalubong. Nagkwentuhan sila tungkol sa mga plano sa hinaharap. Tungkol sa mga pangarap na dati ay tila mga bituin na napakalayo. "I'm so proud of you, Sarah," wika ni Elena habang nakatingin sa kaibigan. "Tignan mo ang sarili mo ngayon. You are no longer the victim. You are a survivor." "Salamat, Elena. Kung hindi dahil sa inyo ni Papa, baka nabulok na ako sa bodegang yon," sagot ni Sarah habang hinahaplos ang tela ng kanyang asul na damit. "Pero alam mo, ang pinakamalaking tagumpay ko ay hindi ang paglayas sa bahay na yon, kundi ang pagpapatawad sa sarili ko dahil hinayaan kong mangyari yun sa akin." Nabalitaan niya mula kay Attorney Ramos na ang kaso ng annulment ay maayos na umuusad. Si Kevin ay nananatiling nakapiit dahil sa mga kasong isinampa laban sa kanya, habang si Nanay Konsolasyon ay napilitang ibenta ang kanilang lumang bahay upang pambayad sa mga utang at piyansa. Ang pamilya Mendoza ay tuluyan ng naglaho sa kanyang buhay, tila isang masamang panaginip na dahan-dahang binubura ng liwanag ng umaga. Bago matulog, lumapit si Sarah sa kanyang bintana at tumingin sa mga bituin. Ang bawat hininga niya ay puno ng pag-asa.
Wala na ang takot na baka may kumatok sa pinto at saktan siya. Wala na ang pangambang mawawalan siya ng halaga. Isang sobre ang nakapatong sa kanyang lamesa, isang opisyal na sulat mula sa korte. Dahan-dahan niya itong binuksan, ang kanyang puso ay tila isang ibong handa nang lumipad. Ang bawat salita sa papel na yon ay tila isang awit ng katarungan. Finally, bulong ni Sarah habang ang isang luha ng kaligayahan ay dahan-dahang pumatak sa kanyang pisngi. Ang malawak na asul na dagat ay tila isang salamin ng langit, payapa at walang hanggan. Ang mga alon ay dahan-dahang humahalik sa pampang. Lumilikha ng isang banayad at paulit-ulit na himig na tila nagpapatulog sa mga alaala ng nakaraan. Nakatayo si Sarah sa puting buhangin. Ang kanyang asul na bestida ay malayang sumasayaw sa ihip ng preskong hangin. Wala na ang mabigat na sapatos, wala na ang mga kadena ng obligasyon. Ang tanging nararamdaman niya ay ang kiliti ng buhangin sa kanyang mga sugatang paa na ngayon ay ganap ng magaling. Hawak ni Sarah ang isang puting sobre na naglalaman ng huling desisyon ng korte, ang opisyal na pagpapawalang bisa sa kanyang kasal kay Kevin Mendoza. Sa bawat salitang nakalimbag sa papel na iyon, tila may isang mabigat na pako na tinatanggal mula sa kanyang dibdib. Hindi na siya si Sarah Mendoza. Siya na muli ang malayang si Sarah, ang babaeng may sariling pangalan at sariling dangal. Ang naganap ng dahan-dahan siyang lumakad patungo sa tubig. Hinayaan niyang mabasa ang dulo ng kanyang damit at yakapin ng malamig na tubig ang kanyang mga binti. Sa bawat paghampas ng tubig dagat, tila hinuhugasan nito ang huling bakas ng langis at dumi mula sa bodega ng mga Mendoza. Isang malalim na buntong hininga ang pinakawalan ni Sarah. Isang hininga na hindi na nagmumula sa takot, kundi sa isang wagas na kaligayahan. Mula sa malayo, nakita niya si Mang Teodoro na nakaupo sa ilalim ng isang puno ng niyog, payapang pinapanood ang kanyang anak. Ang mukha ng matanda ay wala na ang mga linya ng pag-aalala. Nakasuot ito ng malinis na damit at may hawak na buko, isang simpleng larawan ng isang amang nakamit na ang kapayapaan para sa kanyang pamilya. Lumapit si Sarah sa kanya at naupo sa tabi nito. "Tay, tapos na po ang lahat." Mahinang wika ni Sarah habang iniaabot ang dokumento sa ama. Kinuha ni Mang Teodoro ang papel, hindi upang basahin ang mga legal na salita, kundi upang damhin ang bigat ng katarungan. "Alam ko, anak, matagal ko nang nakikita ang kalayaan sa iyong mga mata bago pa man dumating ang sulat na yan. Proud na proud ako sa iyo, Sarah. Salamat po, Tay. Dahil sa inyo, natutunan kong ang tunay na pag-ibig ay hindi nananakit. At ang tunay na pamilya ay ang mga taong handang tumayo sa tabi mo kahit na ang buong mundo ay nakatalikod." Sagot ni Sarah habang isinasandal ang kanyang ulo sa balikat ng ama. Dumating din si Elena. Bitbit ang ilang pagkain para sa kanilang munting selebrasyon sa tabi ng dagat. O tama na ang madamdaming eksena. Ngayon ay araw ng pagdiriwang. Sarah, tignan mo ang sarili mo. You're glowing. Iba talaga ang ganda kapag malaya. Nagkatawanan sila sa gitna ng hapog ng dagat. Sa sandaling iyon, hindi na naramdaman ni Sarah ang pait ng nakaraan. Nabalitaan niya na si Kevin ay nahatulan na ng ilang taong pagkabilanggo dahil sa mga kasong pananakit at pagnanakaw, habang ang kanilang lumang bahay ay tuluyan ng naisubasta. Ngunit ang mga balitang iyon ay hindi na nagbibigay sa kanya ng galit. Ang tanging nararamdaman niya ay isang uri ng katarungang kusa ng ibinigay ng tadhana. Habang unti-unting lumulubog ang araw, nagbibigay ng kulay kahel at lila sa kalangitan. Tumayo muli si Sarah at tumingin sa malayo. Ang kanyang hinaharap ay tila ang dagat sa kanyang harap, malawak, malalim, at puno ng mga posibilidad. Maaaring may mga darating na bagyo sa hinaharap, ngunit alam na niya kung paano bumuo ng isang matatag na barko. Hindi na siya muling magpapagapi sa anumang basahan na ibabato sa kanya ng buhay. Dahil ngayon,
Alam na niya ang kanyang tunay na halaga. Ang bawat pait na kanyang dinanas ay naging mga asin na nagpatibay sa kanyang kaluluwa. Handa na ako, Tay. Handa na akong mabuhay muli. Bulong ni Sarah sa hangin. Ito ang huling kabanata ng kanyang paghihirap at ang unang pahina ng kanyang tunay na kwento. Isang kwento kung saan siya ang bida, siya ang manunulat, at siya ang nagtatakda ng kanyang sariling maligayang katapusan. Isang taon ang lumipas na tila isang mabilis na pag-ihip ng preskong hangin mula sa dagat. Sa loob ng isang maliit na bulwagan sa kanilang probinsya, nakatayo si Sarah sa harap ng isang grupo ng mga kababaihan. Ang kanyang kasuotan ay simple ngunit kagalang-galang at ang kanyang mukha ay nagliliwanag sa isang uri ng ganda na hindi kayang ibigay ng anumang pampaganda. Ang ganda ng isang pusong payapa. Ang bawat isa sa atin ay may halaga na hindi kayang tumbasan ng anumang halaga ng pera o ari-arian. Wika ni Sarah sa kanyang mga tagapakinig. Ang boses ay matatag at puno ng inspirasyon. Huwag ninyong hayaang ikulong kayo ng takot o ng maling akala na wala na kayong mapupuntahan. Ang pag-alis sa isang madilim na sitwasyon ay hindi pagsuko. Ito ay ang pinakamataas na anyo ng pagmamahal sa sarili. Ang naganap ng lapitan siya ng isang batang babae pagkatapos ng kanyang pagsasalita. Nahihiya itong humawak sa kanyang kamay at nagpasalamat dahil sa kanyang kwento. Sa sandaling iyon, nakita ni Sarah ang kanyang lumang sarili sa mga mata ng bata. Ang Sarah na dating takot at walang boses. Ngunit ngayon, siya na ang nagsisilbing liwanag para sa iba. Nang dumating ang hapon, umuwi si Sarah sa bahay ni Mang Teodoro. Ang bakuran nila ay puno na ngayon ng mga namumulaklak na halaman at mga tanim na gulay. Nakaupo ang kanyang ama sa balkonahe. Dahan-dahang hinahasa ang kanyang itak habang nakikinig sa lumang radyo. Nang makita niya ang kanyang anak, isang malapad na ngiti ang sumilay sa kanyang mga labi. Handa na ang hapunan, Sarah. Nagluto ako ng paborito mong sinigang. Bati ni Mang Teodoro. Naupo silang mag-ama sa hapagkainan. Sa bawat subo ng pagkain, damang-dama ni Sarah ang tunay na lasa ng kalinga. Wala na ang kaba sa tuwing may maririnig na yabag ng paa. Wala na ang pangambang, baka may magalit sa kanyang bawat kilos. Ang katahimikan sa kanilang bahay ay hindi na puno ng tensyon, kundi ng malalim na pag-unawa at pagmamahal. Tungkol naman sa pamilya Mendoza, nalaman ni Sarah na si Kevin ay patuloy na nagsisilbi ng kanyang sentensya sa loob ng bilangguan. Ang huling balita niya tungkol kay Nanay Consolacion ay naninirahan na lamang ito sa isang maliit na paupahang kwarto, mag-isa at malayo sa marangyang buhay na dati nitong ipinagmamalaki. Nagkaroon ba siya ng kapatawaran sa kanila? Para kay Sarah, ang pagpapatawad ay hindi nangangahulugang ibabalik niya sila sa kanyang buhay. Pinatawad niya sila hindi dahil karapat-dapat sila, kundi dahil karapat-dapat ang kanyang puso sa kapayapaan. Pinakawalan na niya ang lahat ng puot, dahil ang puot ay isa ring uri ng kadena na ayaw na niyang bitbitin. Natagpuan na ba niya ang binyen? Opo. Ang kanyang binyen ay hindi isang lugar, kundi isang estado ng kanyang kaluluwa. Ito ay ang kakayahang matulog sa gabi nang may ngiti at gumising sa umaga nang may pag-asa. Ito ay ang malaman na siya ay sapat, siya ay mahalaga, at siya ay malaya. Ang aral na nais iwan ni Sarah sa lahat ng nakikinig ay ito. Ang buhay ay maaring magbato sa atin ng mga maruruming basahan. Maari tayong ikulong sa madidilim na bodega at maari tayong talikuran ng mga taong inaasahan nating magmahal sa atin. Ngunit hanggat meron tayong lakas na tumayo at yakapin ang ating sariling dignidad, hinding-hindi tayo tuluyang mawawasak. Ang bawat sugat ay magiging peklat ng tagumpay at ang bawat luha ay magiging ulan na magpapatubo sa ating bagong pagkatao. Sa huling pagkakataon,
Lumabas si Sarah sa kanilang hardin at tumingin sa papalubog na araw. Ang langit ay puno ng kulay ng tagumpay. Huminga siya ng malalim. Pinalalaya ang huling bakas ng nakaraan sa hangin. Ngumiti siya sa kanyang sarili, handa na sa anumang bukas na darating. Dahil ngayon, si Sarah ay hindi na lamang isang biktima. Siya ang reyna ng sarili niyang kapalaran.